Magandang araw po sa lahat ng aking mga subscribers. Ganun na rin sa magsusubscribe pa lang. Mga karyal, mag-assemble po tayo ngayon ng power supply. May nakita kasi akong mga parts o pyesa, itatapon na ng kapitbahay, nang hinayang naman ako. Kaya hiningi ko na lang ito. Matagal na daw ito na project ng kanyang anak sa school, pero hindi natapos. Kaya tayo na lang ang gagawa nito. Ang gagawin po nating power supply ay low voltage variable power supply. Gumawa po ako dito ng circuit nito at ang trabaho ng power supply circuit na ito ay mag-generate ng voltaheng kinakailangan ng mga pyesa sa loob ng iba't ibang uri ng electronics equipment na nakapaligid sa atin ngayon. Dahil ang mga electronics equipment po ay naglalaman ng mga pyesang nangangailangan ng voltahe at kuryente. So, ang low voltage variable power supply ay nangangailangan ng variable transformer, rotary switch, mga diodes, capacitor, resistor, LED or light emitting diode at iba pang mga accessories kagaya ng plug with cord, mga wires, at etc. Sa atin pong gagawing variable power supply ay mapapansin nyo, hindi na po tayo gagamit dito ng switch o kaya ang fuse. Dito po kinakabit yung fuse, dito po yung switch. Pwede po magkabaliktad dyan. Switch, fuse o kaya fuse, switch. Dalawa po yung kinakabit pa dito, mga karyal. Hindi na po tayo gagamit kasi wala pong space dito sa kanyang housing. So yun po ang available nating mga pyesa. Pero dapat po may fuse o kaya may switch, yung dalawa po, para kung sakaling nakasaksak, pwedeng patayin. Dahil sa switch. May fuse para sa protection ng circuit. Pero ngayon, ang gagawin natin po ay, direkta na lang po yan. Marami po namang gumagawa niyan. Pero ang gagawin po natin ito, walang fuse, walang switch. Isasaksak lang po natin. Ito na po ang magiging natin, switch. Yan. So, kaya huwag kayong magtataka kung bakit ito ay walang fuse at walang switch. Hayaan nyo po muna yon. Kung gusto nyo pong mong lagyan, pwede nyo pong i-additional yun dito. Okay lang po yon. Mas maganda nga yun. Ito po for demo purposes lang po ito at saka for personal use ko po ito. Gagamitin ko sa pagre-repair. Okay? Maraming salamat po mga karyal. Ang ating gagawin pong power supply ay nangangailangan ng transformer. Ito po yung transformer. So, ang transformer po, ang trabaho niya, kasi may dalawang klase po ng transformer. Yung step up transformer at step down transformer. Okay? So, yung step up transformer po, example po ganito. Yung input po na voltahe, mababa, 12 volts. I-step up niya po para maging 220 volts. Yung output niya ay 220 volts. So, ibig sabihin po sa transformer na ito ay step up. Kasi yung low voltage, step up niya para maging high voltage. Okay? Malinaw po. Step up transformer po ang tawag doon. At ang step down transformer naman po, ang input niya ay 220 volts. Ang gagawin niya, i-reduce niya yung high voltage na 220 volts into 12 volts lower voltage. Okay? Pinababa niya po. Ang tawag po sa transformer na ito ay step down transformer. Okay? So, depende po yan. Kung 12 volts, 3 volts, 4.5, 9, 6, step down po yun. Transformer. Kasi high voltage to low voltage. Yung step up transformer naman, low voltage to high voltage. Okay? Nakuha po, ini-increase niya. Dito naman, i-reduce. Kaya dalawang klase po ang transformer natin. Step up and step down. So, ang gagamitin po natin dito ay step down transformer. Kasi ang step down transformer ay mag-reduce ng 220 volts into lower voltage, 12 volts below to 0. Ayan. Ito po yung gagamitin natin. Kasi nakita ko po ito, nitatapon na. Sayang naman.
Kaya nagkaroon ako ng idea na kunin at assembly na lang. Yan, ganyan po yung transformer. Ang input po ng transformer natin ay 220 volts. Ito po yun. 220 volts, 0 to 20. Diyan po yung input, yun po yun. So, ang output po niya ay 1296.4.530. Ito po yung output niya. Yung secondary windings po ito. At ang primary ay yung kabila. Ito po yung primary, ito yung secondary. So, ang output po niya ay low voltage. 12 volts po yung pinakamataas, 9 pababa hanggang 3. Nakuha, ito po yun. Secondary windings po ang tawag doon. Yung pinakang output niya. So, ito po yung 0, 3, 4.5, 6, 9, 12. Yan po yung magiging output ng ating transformer. Yan. Ano ang trabaho ng transformer? Siya po yung magre-reduce ng high voltage 220 volts into lower voltage. Okay, malinaw po. Yan po ang gagamitin natin. Pabababain niya yung high voltage into several low voltage. Okay, malinaw po. Ang dumadaloy po dito na kuryente ay AC. Okay? AC, alternating current. Okay, malinaw po yun. Walang positive, walang negative. Kahit magkabaliktad, okay lang, naisaksak mo yun dito. Okay, malinaw po. Ayun. Kasunod naman pong piyesang gagamitin natin ay ito. Switch po. Ito po yung switch. Symbol ng switch. Ang gagamitin po natin switch dito ay ito. Ito po. May holder na. Nakahoy lang natin doon sa mga ibang mga amplifier. Yan. Nakuha ko po doon. Selector switch. Selector switch o rotary switch. Pares lang po yun. Ito po yun. So, mapapansin nyo, ano ang trabaho ng switch na ito? So, ito yung magiging control ng circuit na yan, ng buong circuit. Na ikaw mismo, yung magdidikta kung aling voltahe ang gagamitin mo dito. Mamimili ka dyan. Ikaw mismo ang magdidikta. Ikaw yung operator ng circuit na ito. Ikaw magdidikta at ito yung control. Didiktahan mo ito kung saan mo ilalagay na posisyon dyan. Para kung alin yung padadaluyin mong voltahe papunta sa kasunod na circuit. Okay, malinaw? So, ang switch na ito ay 6 position. Dual. Kaya dual, dalawang tiga-anim. 6 dito, 6 dito. Pero ang gagamitin natin dyan, kabila lang. Sa 6 position lang tayo po gagamit. Dahil ito yung yung available. Hindi na po tayo bibili. Lahat po yan ay kinahoy lang natin sa mga sirang gamit. Ito, isa lang po yung gagamitin natin, yung kabila. Ihang natin yung kabila. Yan. So, 6 position. Kung paano ikabit yan, makikita nyo pag nag-actual assembly na po tayo sa last part ng ating video. So, basta't alamin muna natin kung ano ang trabaho nito. Siya yung magkukontrol na ikaw mismo na may-ari o gumagamit ang magdidikta kung aling voltahe ang gagamitin mo dito. Isi-select mo siya. Ito yun. Siselect mo. Ituturo mo lang. Ito yung pinakang arrow. Pipihitin mo yan isa-isa at ilalagay mo kung saan doon. Ito yun. Kung nilagay mo sa 3, dito mo itatapat yung arrow. 4.5 o kaya 12. Kailangan ng radyo ay 12. Sa 12 mo ilalagay para magkaroon ng 12 volts dito, DC. Okay? Ito ang magiging selector switch natin. Ayan. Paano ikabit? Panuurin hanggang huli ang bidyong ito. Okay, malinaw? Kasunod naman po nating pyesa ay ito. Mga diodes. 4 po yung diodes na gagamitin natin dyan. Yan. Madaming klase po ang diode. Pero ang gagamitin natin po dito ay tinatawag na rectifier diode. Ito po yun. Yan. Yan. Rectifier diode po yan. Yan. Maliliit na yan. Parang bigas na kulay itim. So, ano ba ang trabaho ng rectifier diode na yan dito? So, ang rectifier diode po ang magkukonvert ng
AC current into DC. Ibig sabihin po, ang AC current po ay walang positive, walang negative. Dito po galing yon. Nakuha po. Dito po galing. Kasi ang voltahe po ay AC, 220 volts. Ni-reduce niya hanggang sa mabababang voltahe na. At ang voltahe po na ito ay AC voltage pa rin po yan. Yan ang dadaloy sa switch. At pipiliin lang ng switch kung alin yung gagamitin natin dyan. Papasok na siya sa diode. Ang papasok po sa diode ay dalawang linya. Ito po, AC. Parehas pong AC yan dalawa. Ito po, galing sa 0. At yung isa po, galing dun sa mga voltaheng isi-select natin kung alin yung gustuhin natin dyan. Papasok po yung dalawang linya na yun dun. Dalawang kuryente na yan. Line 1, line 2. Papasok po ngayon dito sa diodes natin. Ito po yung mga diodes. So, ang trabaho ng diode, yung dalawang linya na yan ay AC current or AC voltage. Walang positive, walang negative. Pwede itong magkabaliktaran. Kahit saan ikabit dyan sa dalawa na yan. Okay po yan. Okay? Kaya ang AC current na yan ay walang positive, negative. Pag pumasok na dito sa mga diodes na yan, papasok. Ay, sorry po. Tabig ang camera. Pag pumasok na po dito sa diode, okay, malinaw? Rectifier diode po yan. Pag pumasok yan dyan, siyempre, pag lumabas naman yan, ano mangyayari? Paglabas na nito sa kabila, dito na po lalabas. Yan, dito na. So, ang AC current na kuryente na pumasok, pag lumabas, ano mangyayari? Magiging DC current na po yan. Okay? Dalawa rin po yung lumabas. Ang pumasok ay dalawa, ang lalabas dalawa. Pero, DC current na. Bakit tinawag na DC? Kasi direct current, may positive at may negative. Okay? May positive, may negative. Yun ang trabaho ng diode. Okay, malinaw po. Para yung kuryenteng AC, i-convert niya sa kuryenteng DC. Malinaw po. Sa madaling salita, ang rectifier diode po na ito ang nagko-convert ng AC na kuryente para magkaroon ng DC na kuryente. Okay? So, yung dadaloy po dyan ay DC kuryente na. DC kuryente. Malinaw. Okay? Kasunod naman po nating piyesa ay ito, kapasitor. So, meron po tayong iba't ibang klase ng kapasitor. Meron pong non-polar at polarized. Okay, ang non-polar po ay pwedeng ikabit kahit baliktaran ang dalawang paa. Kahit magkabaliktad po ng kabit, okay lang. Pero ang polarized po, may positive at negative. At hindi pwedeng magkamali sa pagkabit. So, at ang gagamitin po natin dito ay polarized kapasitor. Ito po yun. Ang tawag po dito ay electrolytic kapasitor. So, ito po ay may terminal na dalawa. Yung may puti sa tapat niya, negative. Yung kabila itim, tapat niya, positive. Okay? Ganun lang po. Lahat po ng electrolytic capacitor may puti dito. Negative po yun sa tapat niya. Yung kabila, positive na. Okay po? Hindi po kayo magkakamali dyan. Lahat po pare-parehas yun. Iba-iba lang ang value. Okay? So, ang trabaho ng capacitor na ito, ano? Okay. Sasagutin natin po mamaya-maya. Ito po ay dagdag lang. Ito po ang positive, ito ang negative. Yung may arrow po, yung may curve po na yan, yan ang negative. At yun yung tuwid, yun yung positive. Sa symbol. Kaya pag nagkabit kayo niyan, ganito. Dito yung puti, dito yung itim. Okay? So, ang trabaho po nito ay pakalmahin at gawing banayad ang daloy ng maalon na kuryente, maalon na positive and negative na kuryente mula sa output ng diode na ito. Dalawa po yung output niyan, isang positive, isang negative. So, maalon na kuryente po ang lumalabas dyan, DC, current. So, ang gagawin ng kapasitor, pakakalmahin niya, gagawing banayad ang daloy, papuntang output.
Okay? So, sa madaling salita, ang filter capacitor na ito ay nagsasala sa mga spike ng DC na kuryente para maging smooth ang daloy nito papuntang output or load. Dito po kinakabit yung load, yung mga radyo na nangangailangan ng voltahe o anumang mga aparato na nangangailangan ng voltahe. Load po ang tawag doon. Dito kinakabit sa output. Ito po ang output at ito po ang filter capacitor na sinasala niya yung mga spikes ng DC current para maging banayad ang daloy. Okay, para hindi po makasira ng mga pyesa ng mga load. Okay. At ang kasunod pa rin po ng mga pyesa, ito, resistor at saka LED. Ito po yung resistor. Ayan po. At ito po yung LED. Ayan. Ito po ikinahoy ko rin lang sa mga board na mga sirang aparato ng ating mga TV, radyo, ganyan. Yan. Ito po yung LED. Light emitting diode po yan. At ito ang resistor. So, anong trabaho ng mga ito? So, ang trabaho po ng mga ito ay dalawa. Okay? So, una, yung resistor ang maglilimit sa daloy ng kuryente papuntang LED para hindi ito masira at masunog, at ang LED ang magsisilbing indicator kung may dumadaloy na kuryente sa buong circuit na ito. Okay? Indicator po siya. Pagka nakailaw, ibig sabihin may kuryenteng pumapasok. Pag nakapatay, ibig sabihin walang kuryenteng pumapasok dito sa circuit. Indicator ang tawag po dito. Light indicator. At yun ang trabaho ng resistor. Limitahan yung kuryente papasok sa LED para hindi masira ang LED. Okay? So, pangalawang trabaho ng dalawang ito ang magsisilbing bleeder. Bleeder. Okay? Na kung saan pag binunot or inalis natin ang supply voltage mula sa outlet dito sa aparatong ito, binunot natin. Ang mga ito ang mag-absorb ng lahat ng natitirang voltage charge galing dito, lalo na sa capacitor. May nakacharge pong voltahe dyan. Ito po ang magsisilbing absorber. Ang tawag po doon, bleeder. Dyan po pupunta yung voltaheng mga naka-store dito, papunta dyan. Pagpatay na ang kuryente, pag binunot na. Okay? Kasi may mga naka-store dito sa pyesa na ito, sa capacitor, lalo na dyan. Dito lahat, i-consume ng LED yun, at saka ng resistor. Kakainin niya yun hanggang sa maubos. Kaya pag sinaksak ulit ang kuryente, discharge na yan, walang laman yan. Pag sinaksak, panibago na naman. Okay? Pag binunot, may matitira na naman, ito na naman ang kakain ng natirang kuryente dito. Yung voltaheng naka-charge dyan sa mga kapasitor na yan. Okay? Malinaw po? Yan. Para po sa kalinawan ng lahat, ang mga trabaho po ng low voltage power supply na ito ay ito po ang magre-reduce ng 220 volts high voltage into several low voltage output. Pangalawa, ito po ang magko-convert ng AC or alternating current na daloy ng kuryente into DC or direct current para magkaroon ng positive and negative na daloy ng kuryente papunta sa output para makapag-supply ito sa load. Okay? Sana nakatulong po ito sa inyo. Para hindi po masyadong mapahaba ang video ito, hinati ko po ito at ginawan ko ng part 2. At ang actual na pag-assemble po nito para lalo pang malinawan kayo at matuto ay nasa part 2. I-click nyo lang po ang link sa description box sa baba. Kung nagustuhan nyo at nakatulong ito sa inyo, paki-like, subscribe na rin sa mga bago pa lang, at huwag kalimutan na i-hit ang notification bell para ma-update kayo sa susunod ko pang mga video.